Nagsimula ang kwento kay Nam na nakakaramdam ng sakit sa tiyan. Sabay biglang dumaan ang isang truck sa kanyang harapan. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa isang lalaking doktor na nagngangalang Jongwoo, na nagsasagawa ng operasyon sa isang pasyente. Subalit dahil sa kanyang pagkakamali namatay ang pasyente. Dahil dito nasira ang kanyang karera bilang isang doktor. Sa taong 2009, noong panahong iyon inanyayahan ng ina ni Hanol ang lahat ang mga mamamayan upang ipagdiwang ang pagtatapos ng kanyang anak. Bukod pa rito ay kilala rin siya ng lahat ng mga mamamayan sa kanyang kahangahangang talino. Si Hanol ay isang simpleng babae na katuon sa kanyang pag-aaral. Habang si Jongwoo ay nakatanggap din siya ng Best Student Award. Kahit kilala siya bilang isang tamad na estudyante. Subalit simula nang siya ay isinilang na isang henyo, ay madali para sa kanya na naging pinakamahusay na mag-aaral. Matapos makita ang malaking potensyal ni Hanol ang kanyang ina ay nagpasya na ilipat siya sa Seoul upang siya ay makakuha ng mas mahusay na edukasyon. Si Hanol ay lumipat sa Seoul High School na pinili rin ni Jongwoo. Nagawa ni Hanol na talunin si Jongwoo sa akademya. Dahan-daang kinuha ni Hanol ang posisyon ni Jongwoo bilang pinakamatalinong mag-aaral sa paaralan. Ang kwento pagkatapos ay tumalon sa 2023, nang si Jongwoo ay naging isang sikat na plastic surgeon. Isa sa kanyang mga kaibigan ay niyaya siya sa isang high school reunion. Ngunit ayaw sumama ni Jongwoo, dahil natatakot siyang makita si Hanol, na itinuturing na mas matagumpay kaysa sa kanya. Samantalang sa ibang lugar sa isang ospital si Hanol ay naging isang ordinaryong doktor. Madalas siyang pagalitin at minumura ng punong doktor. Napilitan siyang magsagawa ng mga operasyon ng walang pahinga. Isang araw nakaramdam ng sakit si Hanol at wala siyang oras para magpatingin dahil mayroon siyang isang appointment. Habang naglalakad ay biglang sumakit ang tiyan niya kaya hindi makagalaw si Hanol at muntik nang mabandol ng truck. Habang si Jongwoo ay may matagumpay na buhay. Ang kanyang YouTube channel ay mayroong 1 milyong subscriber at ang kanyang clinic ay patuloy na matagumpay. Isang araw habang isinasagawa ang operasyon ay naging maayos ang lahat. Subalit sa kalagitnaan ng operasyon ay biglang dumanas ng matinding pagdurugo ang babae na nagresulta sa kanyang biglaang pagkamatay. Matapos ang insidente na nilitis si Jongwoo at napag-alaman ng pulisya na ang CCTV na dapat ay naka-record sa loob ng operating room ay hindi gumagana ng normal. Si Jongwoo ay napatunayang nagkasala at kinakailangang magbayad ng multa ng bilyon-bilyong won na sum-iris sa kanyang karera. Ang buhay ni Jongwoo ay nagbago ng husto ang lahat ng kanyang mga kaibigan ay nagsimulang lumayo sa kanya. Samantala si Hanol pagkatapos suriin, ang diagnosis ay nagpakita na siya ay nagdurusa ng sakit sa gallstones. Sinabi ng doktor sa kanya na ang kanyang karamdaman ay nagmumula sa depresyon at pagkabalisa. Pagkatapos sumailalim sa mga psychological test si Hanol ay nakumpirma na dumaranas ng depresyon. Samantalang si Jongwoo na nalugmok sa karera ay lumipat sa isang maliit na bahay. Kasabay nito ay umuwi si Hanol at piniling maging mag-isa sa bubong ng kanyang bahay. Doon niya nakita ang isang lalaki na nakatayong mag-isa. Habang papalapit siya ay napagtanto niya na ang lalaki ay si Jongwoo. Napag-alaman na ang dalawa ay nakatira sa iisang gusali. Bumalik ang eksena noong high school pa lang sina Jongwoo at Hanol. Madalas makita ni Jongwoo si Hanol na umiinom ng coffee para manatiling gising at mag-aral. Nang dumating ang huling pagsusulit si Hanol ang nangunguna. Sinubukan ni Jongwoo na mas maaga siyang pumasok sa paaralan kaysa kay Hanol at uminom ng mas maraming kape. Gayunpaman ang kompetisyon na ito ay nagresulta sa kanilang paglayo at pagtanggi na magkasama. Sa kasalukuyan si Jongwoo ay naghahanap ng paraan upang makaalis sa paupahang bahay. Noong gabing iyon ay nakipagkita siya kay Hanol na kakauwi lang mula sa trabaho. Sabi ni Jongwoo ay hindi pa siya makaalis sa ngayon kaya sinabihan niya si Hanol na maghintay. Sinabi sa kanya ni Jongwoo na siya ay dumaan sa isang mahirap na oras at naibenta niya ang lahat ng kanyang mga ari-arian para mabayaran ang kanyang 10 bilyon won na utang. At ngayon ay 1 bilyon na lang ang kulang. Isang araw si Jongwoo ay pumunta sa hospital doon nakilala niya ang isa sa kanyang mga kaibigang doktor na si Kyungmin. Sa panahon ng insidente na sinabi ni Kyungmin na may napansin siyang kaina-hinalang lalaki sa operating room. Napagtanto din nilang hindi naman mukhang nagpapanik ang lalaki na para bang alam niya ang mangyayari. Malinaw na ang insidente sa operasyon ay sinadya, habang si Hanol na pinagalitan ng head doctor na si Kim. Noong mga oras na iyon ay tumawag si Dr. Kim para sa isang emergency operation. Subalit nang malaman ito ni Dr. Kim na ang pasyenteng inooperahan ay anak ng may-ari ng hospital ay agad siyang humingi ng tulong kay Hanol.
Habang isinasagawa ang operasyon si Dr. Kim ay nakikitang naglalagay ng infusion sa pasyente. Ngunit siya ay palaging nabigo at gumagawa ng mga sugat sa maraming bahagi ng katawan ng pasyente. Nang palitan siya ni Hanol ay nagtagumpay siya at naiwan si Dr. Kim na hindi nakaimak. Pagkatapos ng operasyon sinisi ng hospital si Hanol dahil ang balat ng anak ng chairman ay nagkaroon ng maraming marka at sugat mula sa operasyon. Si Dr. Kim pagkatapos ay humiling kay Hanol na humingi ng tawad sa pasyente. Si Hanol ay galit at sinipa si Dr. Kim. Nagbanta si Dr. Kim kay Hanol siya ay tatanggalin sa hospital. Sa sumunod na eksena hindi sinasadyang marinig ni Jong-woo si Hanol at ang kanyang ina na nakikipagtalo. Si Jong-woo nakita si Hanol na naglalakad ng mag-isa noong gabing iyon, at nagpasyang abutan siya nito, niyaya niya si Hanol na mag-inuman at binigyan ng jacket si Hanol. Kahit lasing na sila ay nagpaligsahan pa rin sila kung sino ang mas makakainom ng marami. Pag-uwi nila nakatanggap si Hanol ng mensahe mula sa kanyang ina na gusto ng isang malusog na anak hindi isang matagumpay na anak. Pagkatapos basahin ang mensahe ay agad na umiyak si Hanol, nang makita ni Jong-woo si Hanol na biglang umiiyak ay natarante siya at umiiyak sila. Kinaumagahan ay nag-cross ang landas ni Jong-woo at Hanol sa harap ng bahay. Nakaramdam sila ng awkward dahil sa nangyari kagabi. Si Jong-woo ay pumunta sa hospital upang ayusin ang kanyang kaso. Sa gabi biglang binisita ng misteryusong lalaki ang bahay ni Jong-woo. Narinig ng ina ni Hanol ang tunog ng pagkabasag ng salamin mula sa itaas. Kaya agad niyang sinabihan ang kapatid ni Hanol na tingnan ito. Subalit nang umakyat ang binata ay wala siyang nakitang tao. Nang dumating si Jong-woo ay agad siyang tumawag ng pulis at tiningnan ang kalagayan ng kanyang bahay. Sa wakas ay tumuloy si Jong-woo sa bahay ni Hanol. Habang kumakain ay inilabas ni Jong-woo si Hanol para bumili ng ice cream bilang pasasalamat dahil tinulungan siya ni Hanol. Noong gabing iyon tinuruan ni Jong-woo si Hanol paano magsaya. Sinubukan nilang kumain ng tteokbokki sa kalye, tuwang-tuwa si Hanol dahil masarap ito. Pagkatapos kumain ay nagpasya silang pumunta sa isang palaruan tulad ng time zone. Pagkatapos ay inanyayahan ni Jong-woo si Hanol na magkaraoke. Pagkatapos ng pagsasama-sama silang dalawa ay nagpasya na umuwi. Sa oras na iyon na napagtanto ni Jong-woo na hindi si Hanol tulad ng babaeng naisip niya. Nakita niya na si Hanol ay mabait, maunawain at medyo sweet. Kinabukasan gusto ni Jong-woo na pasalamatan ang pamilya ni Hanol sa pagbibigay sa kanya ng matutuluyan. Nagdala din siya ng dalandan bilang pasasalamat. Gayunpaman nang ibibigay na ni Jong-woo ang dalandan ay hindi niya sinasadyang narinig ang kapatid na kakaalam ng kanyang tunay na pagkakakilanlan. Alam ng kapatid ni Hanol na si Jong-woo ay isang doktor na nahaharap sa mga legal na problema. Natakot siya na malagay sa gulo ni Jong-woo ang kanilang pamilya kung mananatili siya sa kanila. Pagkatapos noon ay makakatanggap si Jong-woo ng masamang balita, si Dr. Kang ay ang kaina-hinalang lalaki na tumangging magbigay ng pahayag sa pulisya. Maaari nitong gawing komplikado ang proseso ng paglilitis na lalong lumalala ang masamang imahe ni Jong-woo. Habang si Hanol sa wakas ay nakahanap ng isang dokumento na maaaring makatulong sa paglilitis ni Jong-woo. Si Jong-woo ay labis na nagpapasalamat kay Hanol sa kanyang suporta. Sa isang restaurant silang dalawa ay naghihintay ng kanilang pagkain. Si Hanol ay nagbigay ng kopya ng mahalagang ebidensya na gagamitin sa paglilitis. Gayunpaman dahil nagpuyat si Hanol buong magdamag nakatulog siya. Pagkatapos kumain ng sabay hinatid ni Jong-woo si Hanol pauwi. Biglang sumulpat ang matalik na kaibigan ni Hanol na si Hangran. Sinabi ni Hangran na kasama ni Hanol ang kanyang first love, subalit agad na tumanggi si Hanol sa pagsasabing si Jong-woo ay kaibigan lang. Noong araw na iyon ay hiniling ni Hanol kay Jong-woo na mag-shopping. Sa shop si Hanol ay pumili ng magandang damit na nakabibighani kay Jong-woo. Ngunit sinubukan itago ang kanyang nararamdaman sa pamamagitan ng paghiling kay Hanol na magpalit ng damit. Sa pag-uwi ay napag-usapan nila ang tungkol sa kanilang mga araw sa pag-aaral na lalong nagparamdam kay Jong-woo na awkward. Sa sumunod na eksena nagpasya si Hanol na makipag-date sa isang doktor na nagngangalang Bin. Subalit lumalabas na ang doktor na ito ay may anak at ayaw ng kanyang anak na babae na magkaroon ng ibang kasintahan ang kanyang ama. Dahil dito ay hindi naging maayos ang kanilang date. Matapos mabigo ang date ay umuwi si Hanol at nakita si Jong-woo na medyo nagseselos. Ngunit naging masaya siya nang malaman na hindi naging mabuti ang kanyang date. Sa umaga si Hanol ay nakatanggap ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Lumabas na hindi niya sinasadyang nagsumite ng isang aplikasyon sa trabaho kagabi at nag-apply sa isang rural na hospital.
Samantala dumating si Hanol sa kung saan siya nag-apply. Subalit nakatanggap siya ng tawag pagdating niya sa pinto at agad siya na-reject. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng kapahamakan kay Hanol at naging dahilan ng kanyang pag-iisip na tapos na ang kanyang karera. Gayunpaman nang dumating si Hanol sa istasyon ng tren at uuwi na sana siya ay dumating si Jongwoo. Nagpasya sila na maglakad-lakad lamang, ngunit pagdating nila sa istasyon ay biglang natamba ang isang matandang lalaki dahil sa inatake sa puso. Nagsigawa ng first aid si Jongwoo, ngunit sa sandaling ito naalala agad ni Jongwoo noong inoperahan niya ang isang pasyente na naging dahilan upang siya ay na-trauma. Si Hanol ay agad na pumalit kay Jongwoo at sa kabutihang palad ay natulungan niya ang matanda. Maya-maya ay dumating ang ambulance team at nagbigay ng karagdagang paggamot. Pagdating nila sa bahay narinig ni Hanol na curious ang kanyang kapatid at ina sa resulta ng kanyang interview. Noong una ay nakaramdam ng takot si Hanol dahil nag-aalala siyang mabibigo niya ang mga ito. Subalit naalala ni Hanol ang mga salita ni Jongwoo na nagpapaalala sa kanya na huwag masyadong mag-isip. Sa sumunod na araw binigyan si Jongwoo ng hidden camera na nakita sa klinik. Siyempre nagulat si Jongwoo at nakita pa nila ang ibang camera sa klinik. Pagkatapos ay iniulat nila ito sa pulisya. Noong araw na iyon si Hanol ay nagpunta sa isang psychiatrist at lumabas ang resulta na bumubuti na ang kanyang kalagayan. Ipinaliwanag din ng psychiatrist na doktor na maswerte si Hanol dahil hindi siya na-trauma sa kanyang depression. Nahirapan si Jongwoo sa pagtulog dahil lagi niyang naaalala ang kanyang pagkabigo sa panahon ng operasyon. Pumunta siya sa bubong ng bahay ngunit biglang sumulpat si Hanol at lumapit sa kanya sa kaniyakap siya. Sinasabi niya na maaayos din ang lahat. Sa umaga nakatanggap si Jongwoo ng tawag sa pulis na nagsasabi na nalaman nila kung sino ang naglagay ng hidden camera sa kanyang klinik. Gayunpaman nangako silang susuriin ito muli bago ang pagdinig para masigurado ang katotohanan. Pagkatapos ay tinulungan ni Hanol si Jongwoo na maglaba ng mga kumot para mas komportable siyang makatulog. Sa sinabi ni Hanol maaaring gusto niya si Jongwoo. Ang kanyang damdamin para kay Jongwoo ay higit pa sa isang kaibigan. Pagkatapos ay iminungkahi ni Hanol na pumunta si Jongwoo sa isang psychiatrist baka ito ay magpapagaan ng pakiramdam niya. Kinabukasan magkasamang pumunta sina Hanol at Jongwoo sa psychiatrist. Pagkatapos ng konsultasyon ay niresetahan ng doktor ang parehong gamot na ibinigay kay Hanol. Habang pauwi sila ay nagulat sa biglang pagdating ng isang magandang babae na nagngangalang Worry. Si Worry ay mukhang confident na tiwala at sinabing noong high school sila ay gusto siya ni Jongwoo. Nakaramdam ng pagkalito si Jongwoo dahil ayon sa kanyang memorya ay hindi pa siya nagkaroon ng anumang espesyal na damdamin para kay Worry. Gayunpaman pinaalalahanan siya ng babae na si Jongwoo ay palaging nagbibigay sa kanya ng sausage tuwing tanghalian. Pagkatapos ng pagtatagpong ito ay nagseselos si Hanol at iniwan si Jongwoo. Kinabukasan ay naramdaman ni Hanol na ang kanyang mga aksyon para kay Jongwoo ay sobra-sobra. Bilang isang paghingi ng tawad si Hanol nagpasya na magdala ng dumplings at niyaya si Jongwoo na kumain ng magkasama. Habang kumakain sinabi ni Hanol na bigla siyang nakaramdam ng selos kahapon. Si Jongwoo ay nangako na pagtapos ng lahat ng ito ay ihahayag niya ang tunay niyang nararamdaman kay Hanol. Sa gabi habang pauwi si Jongwoo ay naramdaman niyang may maingat na sumusunod sa kanya. Sa wakas si Jongwoo nahuli ang taong nakasunod sa kanya. Nakita ni Jongwoo na may dalang panulat ang taong iyon na katulad ng camera na ipinakita sa kanya. Sigurado si Jongwoo na ang taong nagtago ng camera sa kanyang klinik ay siya rin. Gayunpaman nang tatanggalin na ni Jongwoo ang kanyang maskara ay biglang kumuha ng bote ang tao at hinampes si Jongwoo sa ulo. Ang lalaki ay nagawang makatakas. Nagpasya siyang pumunta sa istasyon ng pulisya at nagsumbong. Buti na lang at may active CCTV na nakakita sa pangyayari. Si Hanol ay nagulat dahil biglang dumating ang kanyang nakababatang kapatid sa kwarto ni Jongwoo. Nagalit ang kanyang nakababatang kapatid dahil pumunta si Hanol sa kwarto ni Jongwoo. Napagtanto ng kanyang kapatid na si Hanol ay may hawak na lens ng camera na panulat. Matapos mapagtantong ni Hanol ay agad na tumawag siya kay Jongwoo at sinabihan siyang pumunta sa istasyon ng pulisya. Nang dumating si Hanol, agad niyang sinabi sa pulisya ang tungkol sa kanyang natuklasan. Agad nilang natukoy ang nilalaman ng camera. Gayunpaman dahil nababad sa ulan nasira ang camera. Kinabukasan ay ang araw ng trial, ipinangako ni Hanol na sasamahan si Jongwoo. Sa courtroom nag-alala ang lahat dahil hindi pa dumating si Jongwoo makalipas ang 30 minutong paghihintay.
Nang kanselahin na ang paglilitis, biglang humingi ng tawad si Jongwoo dahil sa kanyang pagkahuli. Sa hindi inaasahang pagkakataon, iniabot ni Jongwoo ang ebidensya na nagsiwalat ng katotohanan. Ipinaliwanag ni Jongwoo na habang naghihintay siya kay Hanul sa labas ng bahay, nakaramdam siya ng paghihinala kay Jin-sok na laging tumatangging tumstigo. Susubukan ni Jongwoo na makipag-ugnayan kay Dr. Kang, ngunit nakita ang telepono ni Kang na nagriring sa kotse. Nagpanik si Kang at sinubukang tumakas, ngunit mabilis na hinabol siya ni Jongwoo. Pagkatapos ng mahabang habulan, nahuli siya ni Jongwoo. Nakakagulat na binigay niya ang flash drive. Sa loob ng flash drive ay isang video na nagpapatunay na kapatid ng namatay na babae ang pumatay sa babae. Ang kapatid ng biktima ay kumuha ng babaeng nurse sa klinik para maglagay ng mga gamot at lahat ay naitala sa kamera ni Kang. In-install ni Dr. Kang ang kamera sa klinik dahil naranasan niya ang sitwasyong katulad ng kasalukuyang trahedya sa nakaraan niya. Siniraan din siya na nagresulta sa pagkasira ng kanyang career. Pagkatapos noon ay hindi na siya welcome sa kahit saang hospital. Maliban sa klinik ni Jongwoo, kaya gusto ni Dr. Kang na pasalamatan at ibalik ang pabor sa pamamagitan ng paglalagay ng mga kamera sa iba't ibang sulok ng klinik na maaaring makatulong kay Jongwoo balang araw. Matapos ang lahat ng katotohanan ito ay nabunyag, sa wakas ay napawalang sala si Jongwoo sa mga paratang at kinilala bilang inosente. Ilang hospital ang gustong makipagtulungan sa kanya muli. Maging ang kanyang mga kaibigan na nag-abandona sa kanya ay nagsimulang lumapit sa kanya. Gayunpaman, walang makakapagpagaling sa sakit ni Jongwoo matapos maiwang mag-isa. Nagpakita si Hanul at kinuha si Jongwoo para mag-barbecue at inuman kasama ang kanyang pamilya. Doon naramdaman ni Jongwoo ang presensya ng isang tunay na kaibigan sa pamilya ni Hanul. Sa magandang gabing iyon, ihahayag ni Jongwoo na tapos na ang kanyang mga problema at gusto niyang makuha ni Hanul ang kanyang kaligayahan. Pagkatapos ay humingi ng pahintulot si Jongwoo na hawakan ang kamay ni Hanul. Kinaumagahan, tinanong ni Hanul ang kanyang ina kung paano nagpakasal ang kanyang ina at ama. Sinabi ng kanyang ina na ibang-iba na ang panahon ngayon kaysa noon. Si Hanul ay pumunta sa bubong at tinanong si Jongwoo ng diretso tungkol sa kanilang relasyon. Gayunpaman, biglang sinundan siya ng nakababatang kapatid na lalaki ni Hanul sa tirahan ni Jongwoo. Si Hanul ay agad na nagpanik. Sa takot na mahuli, kaya nagpasya siyang magtago sa banyo. Pagkaalis ng kapatid ni Hanul, nagpahayag siya ng damdamin kay Hanul. Sa wakas, sa oras ng araw na iyon ay official na naging magkasintahan silang dalawa. Nung magsisimula na sila ng first date nila, biglang dumating si Daeyong, lalaking naging malapit kay Hanul at Jongwoo. Dahil dito nakansela ang date nilang dalawa. Pagkatapos ay inanyayahan ni Daeyong si Jongwoo na kumain ng sabay at bumili ng maraming pagkain. Bukod pa rito ay nag-alok din si Daeyong ng kooperasyon para i-develop ang klinik na kanyang itinatayo. Pagkatapos pinuntahan ni Jongwoo si Hanul at inaya siyang makipag-date. Sa loob ng sinehan, sinadya ni Jongwoo na tinukso si Hanul sa pamamagitan ng paghalik sa kanyang kamay. Pagkatapos nito ay nagpatuloy sila sa pagsasaya sa time zone at nagpicture ng magkasama. Nung gabing yun, bumalik sila sa kani-kanilang tahanan. Kinaumagahan ng makipag-ugnayan si Jongwoo kay Hanul para sabay na kumain. Tumanggi si Hanul dahil sa isang pangyayari. Pumunta si Hanul para kumonsulta sa psychiatrist at humingi ng dagdag na dosis sa kanyang gamot sa depresyon. Sa parehong oras, pareho din ang schedule ng konsultasyon ni Jongwoo at aksidenteng nakita niya ang kanyang kasintahan na umiiyak. Pagkatapos ay palihim niyang sinundan si Hanul. Ngunit nakita si Hanul na paalis sa isang lugar sakay ng taxi. Nang uuwi na sana si Jongwoo ay pinigilan siya ng ina ni Hanul na nagyaya sa kanya na sabay na mag-almusal. Hindi makatanggi si Jongwoo, palihim niyang nakita ang larawan ni Hanul kasama si Kyungmin sa loob ng bahay. Napagtanto ni Jongwoo na si Kyungmin, ang kanyang matalik na kaibigan, ay may espesyal na relationship kay Hanul. Noong gabing iyon ay inilabas ni Hanul ang kanyang pagkabigo sa pamamagitan ng pag-inom. Sa telepono sinabihan siya ni Hanul ng kanyang kaibigan na si Jongwoo ay hindi kunin ang pakikipagtulungan kay Daeyong para samahan si Hanul. Naramdaman ni Hanul na nanghina siya at humiling ng hiwalayan. Natatakot siya na balang araw iwan din siya ni Jongwoo. Kaya pinili niyang makipaghiwalay muna kay Jongwoo. Simula ng breakup, si Jongwoo ay nagpasya na magtrabaho kasama si Daeyong. Gayunpaman, ang katotohanan ay pareho silang pinaglalaroan ng pagkabalisa at madalas na nagpapalipas ng kanilang gabi sa pag-inom ng alak. Sa umaga, handa si Jongwoo na simulan ang kanyang unang araw sa klinik ni Daeyong. Doon maraming magagandang nurse ang sumalubong sa kanyang presensya.
Samantalang sa ibang lugar ang ina ni Hanul ay nakakakuha ng payo mula sa kanyang bayaw. Naipakilala si Hanul sa anak ng direktor ng hospital. Ang ina ni Hanul ay sumasang-ayon sa mungkahi at pinaplano ang pagkikita. Sa pagkikita ang anak ng direktor ng hospital ay napakayabang. Hindi comfortably si Hanul at piniling iwan siya. Habang naglalakad pauwi ibinunyag ng ina ni Hanul na gusto niya si Jongwoo para sa kanya. Dahil nakikita niyang mukhang kompletment ang kanilang relasyon. Sa kabilang banda si Jongwoo ay lihim ding sumusunod sa pag-unlad ni Hanul. Nalulungkot siya dahil nakikita niyang maayos si Hanul sa social media. Si Hanul ay hindi namamalayang magpapadala ng mensahe kay Jongwoo para tanungin kung kumusta siya. Kinaumagahan nagkita ang dalawa at nami-miss nila ang isa't isa. Matapat na sinabihan ni Jongwoo si Hanul na ayusin ang kanilang relasyon. Pagkatapos ng pagkikita ay pumunta si Jongwoo sa klinik gaya ng nakagawian. Subalit nagkagulo sa klinik dahil alam na ng lahat na sikat si Jongwoo bilang isang mahusay na plastic surgeon. Noong araw may isang pasyente na gustong operahan ngunit si Jongwoo ay natroma pa rin. Kahit na sinubukan niyang isagawa ang operasyon, tumigil siya dahil sa trauma sa dugo. Nalaman din ni Hanul ang tungkol sa trauma ni Jongwoo sa dugo. Nalungkot si Hanul at sumusubok na gumawa ng isang bagay. Sa umaga isang nakakagulat na bagay ang nangyari. Nang si Jongwoo ay magsasagawa na sana ng operasyon sa kanyang pasyente. Si Hanul ay sumali sa operating room bilang isang anesthesiologist. Sa wakas ay ang operasyon na ginawa ni Jongwoo naging maayos. Nakipagkita si Jongwoo kay Daeyong upang tanungin siya, nalaman niya na sinadya ni Hanul na samahan si Jongwoo sa operasyon. Biglang sumulpat ang kanilang high school teacher at niyaya silang dalawa na magtanghalian. Pagkatapos ng pagkikita sa guro na si Jae-woo ay inanyayahan si Hanul na makipag-usap. Dahil ayaw ni Jongwoo na makatrabaho ang isang babae sa klinik. Nang gabing iyon ay dinala ni Hanul si Jongwoo sa isang nightclub at upang magsaya. Bago umuwi sinabi ni Hanul na gusto niyang makatrabaho si Jongwoo. Sa klinik gusto ng kanilang guro na ang dalawa niyang estudyante ang mag-opera sa kanyang bukol. Sa wakas pumayag si Jongwoo na gawin ito kinabukasan kahit na trauma pa rin siya. Sa wakas ay nagawa ni Jongwoo ang operasyon sa guro ng matagumpay. Noong gabing iyon ay ipinagdiwang nila ang tagumpay. Nang gabing iyon ay muling naghalikan sina Hanul at Jongwoo habang pauwi na hudyat na nagkabalikan na sila. Dahil nakatira sila sa iisang bahay na isipan nilang kumain ng kimchi ng magkasama sa rooftop. Palihim na kinuha ni Hanul ang kimchi sa refrigerator. Narinig ng kanyang ina si Hanul na nagdahilan na kakainin niya ang kimchi sa kanyang silid. Si Hanul ay sumilip kay Jongwoo sa itaas at sabay na kumain ng kimchi. Gusto ni Hanul na manatili ang kanyang relasyon kay Jongwoo ng sikreto maliban sa kanilang mga magulang. Noong gabing sila ay natulog ng magkasama. Sa umaga nakalimutan pala ni Jongwoo na magsara ng pinto ng kwarto. Si Mrs. Nam na nagkataong dumaan ay may magandang intensyon na isara ang pinto. Ngunit hindi sinasadyang nakita niya si Jongwoo na nakayakap sa isang babae. Nagulat si Jongwoo, ngunit humingi ng tawad si Mrs. Nam sa pagsilip niya sa kwarto ng ibang tao. Masama ang loob ng ina ni Hanul dahil akala niya may dinala si Jongwoo na ibang babae sa kwarto. Pero pinatahimik siya ng kapatid ni Hanul at sinabing malamang si Hanul iyon. Ilang sandali pa ay dumating si Hanul at umarte na parang normal lang. Tinanong ng ina kung nasaan siya galing at sinabi ni Hanul na kagagaling lang niya sa jogging. Naiinis ang ina ni Hanul kay Jongwoo at tinuturing siyang playboy. Pagdating sa klinik si Hanul ay nag-iisip kung sasabihin niya sa ina ang totoo upang hindi siya maituturing na playboy. Gayunpaman nagbago ang isip niya nang makita niya si Jongwoo na nagpapa-photoshoot at nilalapitan ng magagandang nurse. Nang tanungin kung may girlfriend si Jongwoo, sinabi niya na siya ay single. Si Hanul na nakarinig masama ang loob. Kahit na dati ay nagkaroon ng kasunduan sa pagitan nila ilihim ang kanilang relasyon. Sa sumunod ang ina ni Hanul ay nagpapatuyo ng damit. Ngunit hindi sinasadyang nakita niya ang kanyang basag na plato sa basurahan ito. Naalala niya na dinala ni Hanul ang plato sa bubong ng bahay kagabi. Para kumpirmahin ang katotohanan kung natulog ba si Hanul kasama ni Jongwoo. Si Jongwoo ay labis na nagulat nang biglang dumating ang ina ng babaeng mahal niya at nagtanong tungkol sa kanila. Nag-aalala siyang magagalit ito sa kanya. Subalit na pag-alaman na sinang-ayunan ng ina ni Hanul ang kanilang relasyon at inimbitahan si Jongwoo sa selebrasyon ng kaarawan ng kanyang ina. Hindi alam ni Hanul na nakipag-ayos ang kanyang ina kay Jongwoo.
Laking gulat niya nang makita ang pagdating nito, dumating si Jongwoo at may dalang bulaklak sa kaarawan ng ina. Agad na ipinaliwanag niya na alam niya ang tungkol sa kanilang relasyon at hindi na kailangan ilihim ito. Nang gabing iyon si Hanol at Jongwoo ay nagkaayos sa isang magandang sandali. Ibinahagi ni Jongwoo na ang kanyang ina at ama ay mga heart surgeon sa Amerika. Ang kanilang relasyon ay nasira dahil pinili ni Jongwoo maging plastic surgeon sa halip na mag-opera sa puso. Lumipas ang mga araw si Hanol at Jongwoo ay bumuti ang buhay. Natuwa si Jongwoo sa unang sweldo niya balak niyang ibigay ang pera sa ina ni Hanol. Nang malapit na siya sa bahay ay bigla niyang naramdaman na may sumusunod sa kanya. Ngunit sila pala ay ang nakababatang kapatid na lalaki ni Hanol at ang kanyang tiyuhin. Pagkatapos ay si Jongwoo ay tinanong tungkol sa kanyang relasyon kay Hanol. Si Jongwoo na matatag na sinabi na aalagaan niya si Hanol ng buong puso. Pagkatapos ay nagpatuloy sila sa pag-inom ng alak hanggang sa sila ay umuwing pasuray-suray. Sa umaga na nagising si Jongwoo sa hapagkainan ng pamilya ni Hanol. Laking gulat niya dahil tinitigan siya ni Mrs. Nam at Hanol. Kahit na kailangan pang pumasok ni Jongwoo sa araw na iyon. Pagkatapos ng trabaho ay binigyan din ni Jongwoo si Hanol ng isang regalo. Nagsaya sila sa isang hapon na magkasama sa tuktok ng isang gusali. Lumipas ang isang araw at naghanda sila para sa isang picnic na magkasama. Hindi nakalimutan ni Jongwoo na gumawa ng gimbap para sa kanilang date. Sa pagkakataong ito tulad ng mga high school students sa isang field trip nagbihis sila na parang mga kabataan at umupo sa likod na upuan ng bus para magmukhang cool kagaya noong high school days. Una silang bumisita sa museum habang sinusundan ang mga estudyante sa field trip. Nagrenta pa sila ng mga school uniform para sa picnic na ito na tumatakbo at nagpicture-picture. Nang magbago ang araw na natapos ang kanilang picnic, nang umagang iyon ay nagkaroon ng consultation session si Hanol sa kanyang psychiatrist. Hindi sinasadyang natagpuan si Hanol isang larawan ng psychiatrist kasama si Kyungmin. Ang psychiatrist pagkatapos ay sinabi sa kanya na nagkita sila habang nagbo-volunteer sa Myanmar at ang pinakamalaking sponsor ay isang pharmaceutical company na pagmamay-ari ng biyenan ni Kyungmin. Napag-alaman na ngayon na si Kyungmin ay gumagawa ng mga painkillers sa sakit na walang mga epekto. Ngunit ang kumpanya ay madalas na nakakakuha ng mga chismis na sila ay hindi isang tapat na kumpanya. Ang nakababatang kapatid ni Hanol ay pumunta sa police station para tuklasin kung sino ang nag-stalk kay Jongwoo ilang gabi na ang nakakaraan. Matapos suriin ang CCTV footage ang stalker ay si Kyungmin. Nang gabing iyon ay niyaya ni Hanol si Kyungmin na makipagkita at dinala ang ebidensya na nakita niya. Pakiramdam na na-corner si Kyungmin ay hindi nag-concentrate sa pagmamaneho at sa wakas ay isang malaking truck ang bumangga sa kanilang sasakyan. Si Kyungmin ay namuhay sa kahirapan at nagtrabaho bilang tutor ni Jongwoo. Subalit pinagbawalan sila ng kanyang ina na maging malapit na magkaibigan. Si Kyungmin ay nagsimulang mainggit sa buhay ni Jongwoo. Paunti-unti niyang pinahirapan si Jongwoo. Sa kasalukuyan si Hanol at Kyungmin na naaksidente ng gabing iyon kinailangan ni Hanol na operahan. Ang balita ay parang kulog na tumama sa kanyang pamilya at kay Jongwoo. Labis silang nalungkot nang marinig ang balitang ito. Si Jongwoo ay humiling sa kanila na gawin ang kanilang makakaya. Buti na lamang at nakaligtas si Hanol at naging maayos ang operasyon. Habang hinihintay na mabawi ni Hanol ang kamalayan inaalagaan nila siya. Sa sandaling ito ay ipinagtapat ng kapatid ni Hanol kay Jongwoo na siya ay natakot na mawala ang kanyang nakatatandang kapatid. Si Jongwoo ay sinubukan din siyang pakalmayan at sinabing magiging maayos din ang lahat. Nang umagang iyon ay kailangan pang magtrabaho ni Jongwoo sa klinik. Ngunit hindi mapakali ang kanyang isip dahil naiisip niya si Hanol na hindi pa nagigising. Tinanong niya agad ang doktor na humawak kay Hanol. Sabi ng doktor may posibilidad na magkaroon ng brain hemorrhage. Kaya kung sakaling magkamalay si Hanol ay kailangang gawin ang CT scan. Nang maglaon ipinaalam sa kanya ng hospital na nakabawi na si Hanol. Agad na sinugod ni Jongwoo sa hospital at niyakap siya. Sinabi ni Jongwoo na ang aksidenteng ito ay tila sinadya ng isang tao. Sa klinik nalaman ng mga nurse na nasa isang relasyon na si Jongwoo. Nang biglang may bumisita kay Jongwoo, si Kang na sinusubukan alamin kung sangkot siya sa pagkamatay ng babaeng nagpapa-plastic surgery. Gayunpaman ay napatunayang hindi sangkot si Jongwoo ngayon. Napag-alaman din na si Kyungmin ang nang-stalk kay Jongwoo. Nakonsensya si Jongwoo nang malaman niyang napakatapang pala ng kanyang kasintahan para imbestigahan ang isang kaso na nangyari sa kanya noong nakaraan. Kahit na sa puntong isakripisyo ang kanyang sariling buhay.
Si Jongwoo ay galit na galit kay Hanul at iniwan siya. Gayunpaman si Hanul nagpaliwanag kung bakit gusto niyang ibunyag ang krimen ni Kyungmin. Inamin ni Hanul na ayaw niyang maging tapat kay Jongwoo para hindi na maulit ang trauma niya. Noong gabing iyon sinabi ni Hanul sa kanya ang galit ni Kyungmin ay dulot ng isang insidente noong nakaraan. Nang si Kyungmin ay abala sa pagtuturo kay Jongwoo, ang kanyang ama ay biglang tumawag sa kanya upang makipagkita. Nang sandali si Kyungmin ay humingi ng pahintulot sa ina ni Jongwoo, hindi niya ito pinayagan. Pagkatapos ang may sakit na ama ni Kyungmin ay biglang pumanaw at doon nagsimula ang kanyang galit. Matapos marinig ang katotohanan iyon ay pumunta si Jongwoo sa ICU upang makita si Kyungmin. Biglang nagkamalay si Kyungmin. Kahit na siya ay humihinga ng malalim. Sinubukan niyang humingi ng tawad sa kanyang mga huling sandali. Sa huli ay namatay si Kyungmin. Nabunyag na si Kyungmin ang may kagagawan sa likod ng pagpatay na nakasira sa pangalan ni Jongwoo. Matapos mabunyag ang lahat ng mga krimeng ito, bumalik ang good fortune kay Hanul. Inalok siya ng ibang trabaho sa hospital, sa pagkakataong ito bilang assistant professor. Habang si Jongwoo ay curious pa rin tungkol sa kaso na nangyari sa kanya. Nagtungo siya sa kulungan at nakipagkita sa mga nurse na sangkot sa kanyang kaso. Dito nabunyag na pinagsisisihan ni Kyungmin ang kanyang ginawa. Sa oras ng insidente sinubukan ni Kyungmin na pigilan ang trahedya. Naimbitahan si Jongwoo sa hapunan kasama ang pamilyang Hanul. Inimbitahan nila si Jongwoo na sumama sa kanila sa isang holiday sa Busan. Lumipas ang mga araw at pupunta na sila sa Busan. Nagtungo sila sa unang destinasyon, ang libing ng yumaong ama ni Hanul. Sa gabi ang pamilya ni Hanul na naghahapunan, pagkatapos ng pilgrimage. Dito si Jongwoo ay tapat na hinahangaan ang pamilyang ito. Dahil kadalasan ang mga taong bumibisita sa mga puntod ay malulungkot. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng ina ni Hanul na ayaw nilang maalala ang mga kalunos-lunos na bagay at ipahayag ang kanilang pananabik. Nang maglaon si Jongwoo ay nalulungkot dahil hindi na sila magkapareho ng klinik ni Hanul. Pero tiniyak sa kanya ni Hanul na kahit magkaiba sila ng workplace, magiging maayos pa rin ang relasyon nila. Sa umaga parang excited ang lahat na makita si Hanul sa trabaho. Ngayong natupad na ang kanyang pangarap na maging anesthesiologist. Ang kanyang karera ay patuloy na bumubuti, gayunpaman ang kanyang mga araw ay naging mas abala. Samantala si Jongwoo na may mas maraming libreng oras ay tumutulong sa paggawa ng dumplings sa tindahan ng tiyuhin ni Hanul. Gaya ng nakasanayan, pumunta si Jongwoo sa klinik, sinabi niya kay Daeyong na ang kanyang kaso ay tapos na at nakakuha ng 2 bilyon bilang kabayaran. Pumunta si Jongwoo sa klinik ni Hanul, ipinakita ang larawan ng isang bata na may depekto sa tenga. Gusto niyang magtrabaho sa ospital para maoperahan itong batang ito, pumayag din pala ang ospital sa operasyon. Sa wakas ay ang operasyon sa tenga ng bata naging maayos. Pagkatapos si Hanul na nagpapahinga kasama si Jongwoo. Pagkaraan ng ilang sandali ay pinadalhan sila ni Mrs. Nam ng isang larawan mula sa kanilang bakasyon sa Busan. Si Hanul tawa ng tawa at excited na makita si Jongwoo na nakasuot ng sportswear. Kinabukasan sinabi ni Jongwoo kay Daeyong na nabigo siya sa pag-propose kay Hanul. Bilang isang mabuting kaibigan, iminungkahi ni Daeyong na huwag masyadong padalos-dalos. Si Jongwoo ay bumili ng pulse earrings habang naghahapunan kasama ang uncle ni Hanul. Sinabi ng lalaki na si Hanul ay hindi mahilig sa mga pulse earrings dahil bihira niyang isuot ang mga ito. Matapos marinig, pumalik si Jongwoo sa tindahan ng alahas at bumili ng kwintas. Kaya naghanda si Jongwoo ng ilang piraso ng alahas ng sabay-sabay na para bang ikakasal siya kay Hanul. Sa oras na para operahan ni Jongwoo at ng hospital team ang tainga ng batang babae. Ngunit sa kalagitnaan ng operasyon ay may natuklasang pinsala sa baga na nagresulta sa pagdurugo. Si Jongwoo mabilis na tinanong si Hanul tungkol sa vital condition ng pasyente. Ngunit biglang nabawasan ang saturasyon ng pasyente, buti na lang ang cardiac surgeon ay dumating at sinuri siya. Natuklasan na ang pasyenteng ito ay may tuberculosis na may kasaysayan ng pag-ubo sa loob ng halos 3 taon. Buti na lamang at maayos ang lahat. Si Jongwoo at Hanul ay nagsagawa ng operasyon hanggat maaari hanggang sa tuluyang gumaling ang batang babae mula sa kanyang sakit. Samantala si Jongwoo na abala sa pagbabalat ng mansanas ay hindi sinasadyang nataman ang kanyang kamay ng kutsilyo. Si Hanul na nakakita nito ay agad na binuksan ang drawer upang maghanap ng mga plaster. Ngunit nakita niya ang mga alahas na binili ni Jongwoo para sa kanya. Pagkatapos ay ibinigay ni Jongwoo ang lahat ng alahas kay Hanul mula sa mga hikaw at kwintas hanggang sa mga korona.
Kailangan ni Jongwoo ng paglilinaw kung alin ang nagustuhan ni Hanol. Kaya binili niya ang lahat ng mga ito. Opisyal na nag-propose si Jongwoo kay Hanol. Nang gabing iyon ay hindi na bumalik si Hanol sa kanyang silid, nagpalipad siya sa kwarto ni Jongwoo. Plano nilang magpakasal sa susunod na linggo at punan ng romantikong sandali ang kanilang buhay. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood, kaibigan.